Pa! Ang ganda ng ganitong top road. Yung parang umaalon-alon lang. Paano ko pala ito? Mama Jikin. Okay, bag muna tayo. Nahihinga. Tama pa ba to? Baka mamaya ibang lugar na to. Ayan, hello sa inyo mga halabips. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay City at para sa ride na to ay mukhang makulimlim. Sana lang hindi umulan. Okay, dito tayo sa kaliwa sa SBD Road daw to eh. Okay, mukhang dito tayo papadaanin sa Sungay Road. Hindi ko alam kung ba't hindi sa Sampaloc eh. Siguro kasi merong mga road closure doon o kaya may landslide kasi mas prone sa landslide doon sa lugar na yun eh. Dito kasi masigsag din pero hindi siya yung tipo na may bangin sa tabi mo tapos sa kabila mo may mataas din naman na bangin. Dito sa Sungay medyo mas safe dito kumpara doon sa Sampaloc. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko sa Sampaloc dumaan kasi medyo nakakalula doon at yun nga yung mga gusto ko. Ewan ko ba, ang hilig ko doon sa mga ganong klaseng mga masigsag na may mga bangin-bangin pero syempre yung may view. Yun yung mga gustong gusto ko na hindi ko alam kung bakit. Parang mahilig ako sa yung parang mga thrills, sa mga adventure. Parang nung nakaraan lang nasa Tagaytay ako tapos ito ngayon nasa Tagaytay ulit. Pero syempre siguro iba naman to kasi ngayon dadaan lang ako dito sa Tagaytay dahil nga sa Laurel, Batangas ang punta natin. Nung nakaraan kasi Tagaytay lang talaga yung destination ko. Doon sa may Mahogany Market. Ay nako. Ano meron? Puro sila nakahinto dito. Ayan, mga mag-Angel's Burger sila. Okay, dito nga sa Sungay Road. Yun lang, may truck sa harap. Parang mas gusto kong ma-overtakean to bago umabot dun sa mga zigzag. Mahirap kasi pag may truck sa harap eh. Yun lang, problema ko kung paano ko to o-overtakean. Or paano ko pala ito Mama Jikin. Kailangan natin ng magkaroon ng paghinto dyan sa harap para maka-overtake ako. Or para ma-magic ko sila. Mahirap na kasing um-overtake banda dito kasi yun nga, medyo kurbada na. At medyo mahirap na mag-overtake kasi baka mamaya nga meron kang nakasalubong. At syempre, ayoko naman na umuwi ng nakakahon. Ayan, wala na, di ba? Eto na lang L3, yung kasunod nating Mama Jikin. Pero okay na to L3, maliit lang naman to. Hindi naman siya yung talagang alam mo yun, nakaharang sa view. Kasi pag truck, ang laki ang lapad. Minsan, hindi mo makita kung may lubak sa harap dahil nga sa lapad niya. Pero mas maganda kung ma-magic ko tong L3. Okay, may tricycle pa pala sa harap. Ganon din pala yung bagsak. Ayan, na-magic din yung tricycle at saka yung L3 sa harap. Ito na, sigsag na. Nakakatuwa syempre kapag ganito. Kasi nga, ayan, ito yung mga nakakatuwang part para sa akin. Dito ko na excite. Ganda ng tanawin dun sa likod Hindi lang makita masyado dahil sa mga talahib. Ito, may tricycle. Okay, wala na rin yung tricycle. Pero syempre, safe naman na magic yung ginagawa natin. At nag-warning naman tayo sa kanila kapag mag-overtake. Woo! Nakakamiss dito. Pero syempre, gusto ko ring dumaan sana sa Sampaloc. Kaso lang, yun nga, hindi naman ako pinadaan ni Google doon at saka hindi ako sigurado kung safe ba doon ngayon. Ano tong nakasulat? Talisay, Batangas, gateway to Taal Volcano. Actually, nagtataka ako dun sa Taal Volcano. Taal Volcano yung
pangalan niya, pero hindi siya nasasakupan ng Taal kahit na isang piraso lang niya, walang nasasakupan yung Taal doon. Hindi ko alam kung bakit yun yung pangalan niya, ha. Pero ayan ulit tayo, baka mamaya sabihin nila hindi ako nag-aaral sa mga gano'n. Nag-aaral naman ako, pero syempre yung mga curiosity lang. Naisip ko lang, bakit gano'n? Bakit Taal yung pangalan niya? Bakit hindi Laurel, Alisay, Agoncillo yung pangalan niya? Bakit Taal? Malayo yung Taal dun. Diba? Yun lang naman, naiisip ko. Ang init na. Kanina medyo malamig kasi makulimlim. Ngayon, eto na ulit. Okay, dito tayo sa kanan. Napakainit. Pero kaya pa naman to. Hindi pa naman ito yung parang ano to, mga wala ng helmet, nagka-counterflow pa. Alam nyo mga halabibs, nakaplano sana ako na mag-ride ngayon sa norte. Bala ko sana na mag-ride sa Ilocos Region, tapos patawid sa Cagayan Valley, tapos sa Cordillera, tapos sa Central Luzon. Kaso lang ngayon hindi kaya kasi medyo natatakot ako kasi parang medyo nag-uulan na kasi. Kaya yan, medyo nagdadalawang isip na ako. Medyo sakto sana ngayon kasi medyo konti yung trabaho sa opisina. Kaya pwede ako makapag-leave at saka sundan ng sick leave para mahaba. Kaso yun nga, problema ko ngayon yung hindi malaman na panahon kung aaraw ba or uulan. Kasi iniiwasan ko yung mga tag-ulan kasi ang hirap mag-ride lalo pagka nasa malayo ka tapos naulan. Kasi ang hirap, kasi ilang beses kong dinanas yung sobrang lakas ng ulan. Tapos yung helmet mo sa loob nagmo-moist na. Hindi mo naman din pwedeng itaas yung visor kasi bababasa ka rin naman. Kaya ayun, medyo mahirap siya. Dagdag mo pa yung kalsada na kapag ka malubak tapos maulan, hindi mo makikita kung malubak. Yun, mga bagay yun na natutunan ko sa pag-ride ko. Dati hindi ko napapansin yun Habang tumatagal, oo nga no, ang hirap pag naulan talaga. Dati hirap lang ako, ngayon mas hirap na ako. Lalo talaga kapag inabot ka ng dilim, talagang nagiging stars talaga yung mga butil. At siya nga pala, hindi ko pa pala nababanggit sa inyo kung saan tayo papunta. Nabanggit ko lang yata na Laurel. Tama nga ba? Oo nga, hindi pa yata. Ayan, sabihin ko na pala, yung destination natin ngayon dito sa Laurel ay yung Simbahang Bato. Yun yung tawag nila doon, Simbahang Bato. Siyempre, nakita ko na rin yung itsura niya sa Google Map. Tingin lang, yun lang kung ano yung nasa pinaka-overview niya. Yun lang yung nakita kong picture, hindi ko alam yung pinaka-loob niya. At siyempre, nung unang sinabi sa akin na subukan ko daw doon sa Simbahang Bato, napapaisip ako kung ano ba yung ibig sabihin ng Simbahang Bato. Kasi sa amin sa Las Piñas, yung simbahan doon bato rin naman. Kahit sa Cavite rin, halos lahat ng nakikita kong simbahan bato rin naman sila. Pero nung nasa Mindoro ako, meron akong binabalak doon na puntahan na ang tawag din ay Simbahang Bato. Parang doon yata yun sa, hindi ko matandaan kung nasa Pola ba yun? Pola or sa Nauhan sa Oriental Mindoro. Nasa listahan ko yun Hindi ko lang napuntahan dahil medyo kakapusin na ako sa oras. Pero yun, dapat pupuntahan ko yung Simbahang Bato na yun. Pero yun kasi yung nasa Pola or sa Nauhan, hindi ko lang talaga alam kung saan siya Yung Simbahang Bato na yun ay historical site siya. Pero yung nandito sa Laurel, hindi ko lang sure. At syempre, malalaman naman natin yon kapag nakapagtanong-tanong tayo sa mga lokal kasi tingin ko mas maganda magtanong sa lokal kaysa magbasa sa internet kasi minsan hindi mo naman alam kung totoo ba yung mga sinasabi doon. Unless ang nagsasabi ay yung mga taga National Museum o taga gobyerno. Diba? Kaya ito, mas magbe-base ako sa mga lokal para na-explore ko yung
history or yung background ng lugar habang nandun ako. Hindi yung nasa bahay pa lang ako, alam ko na, ano pa yung point ng pagpunta ko doon, di ba? More on exploration tayo. Kaya yun yung ginagawa natin dito sa channel na to. Kasi kung kayo may natututunan kayo dito sa mga video ko na obviously parang wala naman yata, parang puro kalokohan lang yata ang nagagawa ko dito, yan, may natututunan naman ako. Pero hindi ko alam kung may natututunan ba kayo dito sa mga video ko, or nakakatulong ba siya talaga sa mga plano ninyo, or nakapagbigay ba siya ng mga ideya sa inyo. Ang ganda dun pagliko, oh. Mga palaisdaan, mga fish pond pala. Ang ganda nung ayun, oh, yung parang bulkan. Hindi ko nga alam dyan kung saan talaga yung bulkan kasi dati kasi ang sinasabi nilang bulkan, yung maliit na parang kondon. Yung kanina hindi ko na maituro sa inyo Pero yun yung sinasabi nilang bunganga ng bulkan. Tapos ngayon, nung sumabog siya nung parang 2020 yata bago mag-pandemic, nag-iba na daw. So yun, hindi ko alam kung ano yung totoo. At syempre medyo nakakakaba rin dito ng kaunti lang naman kasi di ba, parang ilang beses nang nabalita ngayon na nagkaroon ng activity itong Taal Volcano, alikabok na ito. Okay, bag muna tayo, nahihinga. Okay, pwede na huminga. Pag ganun, di ako nahingi. Ayokong langhapin yung alikabok dun. Wala na, nakalimutan ko na yung sinasabi ko. Dito ba? Hindi pa yata dito. Ang gulo ni Google Map. Baka sa susunod pa malaman natin. Tignan natin kung may nakasulat dito na papunta na ang Simbahang Bato. Ano to? Hindi ko alam kung bagal dito kaya yun. Dito nga ba yun? Dito ba yung Simbahang Bato? Dito po? Sige po. Ay, sa kabila ho. Sige po. Thank you. Alam mo to si Google Map. Ang gulo, sabi 300 meters daw. Kasunod na agad yun nung sinabi niya yung 300 meters. Okay, so mali pala. Dito pala dapat, bago yung munisipyo nga ba to? MDRRMC ng Laurel, dito pala tayo dapat. Okay, wala kasing nakasulat dito na Simbahang Bato kaya medyo nakakalito siya. Okay, dito tayo sa kaliwa daw. Ito ba? Ayun, ito nga, may nakasulat na Simbahang Bato. Okay, buti may nakasulat na. Medyo mahirap kasi kapag ka nasa mga ganito ka na probinsya, yung mga kalsada minsan wala nang mga pangalan. Tapos may kita mo mag-i-intersection pa. Yun, nakakalito na yung pagka ganoon. Lalo't wala akong nakalagay dito na cellphone dito sa harap kasi nga ayoko nun kasi distraction yun para sa akin. Nako, may buhangin. Delegates. May paliko pa. Okay. Okay, yan. Okay na. Yan. Sa Cordillera ako nadala sa mga buhangin na yan. Ilang beses ako muntik ng sumemplang dahil doon or madulas dahil sa mga buha-buhangin sa mga kurbada. Ang galing dito Flat, tapos mayroong mga mabababang bundok sa paligid. Nakakatuwa yung mga ganitong klaseng lugar, no? Kaso lang medyo may downside din kasi nakakatakot kapag nag-uulan kasi yung mga mabababang parang bundok na yan or mas matataas na lugar na yan, kapag umulan, ang bagsak nila dito din. So, malaki tsansa baka magbaha dito. Oops. Ayun. Ay ko. Tagtag. Saan ako kakaliwa? Dito. Okay. Ay ko. Pangit ng mga ganong humps na maliliit. Ayan Simbahang Bato.
Okay, mukhang nasa tama tayong landas ngayon. Parang nag-iba bigla dito. Naging parang masukal. Naku, ang tagtag. Okay, dito tayo sa kanan. Medyo ano lang yung kalsada. Medyo rough road ng konti. Ang galing. May ilog. Hindi ako makahinto, may kasalubong eh. Oh. Ang galing, parang sarap maligo. Lalo na ganitong napakainit. Ako, mali na to. Hindi ba kasang ko kasing sasakyan? Sana malapit na tayo. Pay parking ha? Nasaan? Wala akong makita. Pay parking lang. House of Mimis. May mga kainan din. Kaso sarado. Bukas pala. Yung iba bukas. Yung iba sarado. Oo. Parang ano to ba? Ang ganda ng ganitong top road. Yung parang umaalon-alon lang. Tama pa ba to? Baka mamaya ibang na to ha. Ibang lugar na to. Ang daming pay parking ha. Parang uso ditong negosyo ay pay parking. Oh, ito pa, motorcycle parking. Yan, tinatawag nila ako para pumarada. Pero hindi ko pa nga alam kung nasan yung pupuntahan ko. Baka mamaya may libreng paradahan doon or mas malapit. Kaya pagka ganun, tinatawag ako. Wala akong choice kung hindi sila wala akong choice kung hindi sila pansinin. Medyo rude man kung titignan pero ang layo kasi. Saan ba yung simbahang bato? Kaya ito din siya, parang umulan din mo siya. Parang problema to kapag umulan, no? Yung daanan. Yan, nandito na tayo. Meron ding mga tindahan pala dito. Mga pagkain, prutas, tiksaro. Sir, guys po, longi po sila. Kain mo kayo, sir. Bubog juice po. May kami marabo po. Andito na tayo sa simbahang bato. Yan, nasagot na yung tanong ko. Nasa kuweba siya, kaya pala simbahang bato ang naging tawag dito. Puro lumot na siya, no? Hindi ko nga alam, eh. Parang iba yung lumot. Parang halos, parang sebo. Parang ganun. Hindi ko sure, pero parang yun yung tingin ko. Hindi lang simbahang bato ang tawag dito. Dahil tinatawag din ito na kapilya ni San Gabriel Arcangel. Matagal na po ito, simbahan ba to? 1973. Simbahan na talaga siya, 1973. Hindi yun. Ginawa nila, ginawang sa mga provision na ginawang pinakatukulong. Tukulong? Oo. Ano yun? Yung pinakatukulong ng barangay. Anong tukulong? Tawag nila yung simbahan-simbahanan. Yan, galing na yan sa lokal. Sir, kalamay, sir. Free taste po. Sigaling banana cherry. Tanong ko lang po, ano po yung kandila na may hugis tao? Are po ganito ay wishing.
Apa. 40 po are, a family po are 30. Sige po. Natanong ko lang kasi may hugis tao. May mga brand pa pala yung mga parking dito. Merong Sana All Parking. Parang may mga sarili silang brand. At medyo kakaiba lang. So yan na mga halapips, tara na. Simbahan lang talaga siya. Hindi pala simbahan. Maliit na chapel. Hindi ko alam yung tawag dun eh. Basta sabi, pang ano daw yun eh. Yung barangay na chapel daw siya. At ito, ngayong araw na to, walang misa. Kasi nga, bihira nga lang ang misa dito. Isang beses lang sa isang buwan. Tapos, kada huling linggo siya ng buwan. Yun. Basta yun. Kung pupunta kayo dito, kung gusto nyo magsimba, doon kayo pupunta sa pinaka huling linggo ng buwan. Alas 10 daw siya ng umaga. So yan ang mga halapips. At medyo parang uulan. At malayo-layo pa yung uwi ko, Las Piñas pa. So eto na, matagtag na yung daan. Hindi, eto na, uwian na. Kaya naman maraming salamat sa inyo sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. At palike na lang kung nagustuhan ninyo. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa channel na ito, mag-subscribe lang kayo. Diyan lang yan sa ibaba. Diyan sa ibaba. At syempre pwede kayong mag-iwan ng comment. Diyan lang din sa ibaba. At maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye. Ang tagtag. Bayan. Wala na. Bye-bye. Yan mga halabibs, bye-bye na talaga. Hindi ako nakapag-map, hindi ko natatandaan pa balik. Ano ba to?